kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng ISO Excellence Award ating tatalakayin kasama si Dr. Rico Cabangon, OIC Director ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Dr. Cabangon, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Si Chi po ito, kasama ko po si Nina Corpus. Maari niyo po bang ipaliwanag? Magandang tanghali po, Ma'am Chi at Ma'am Nina. Magandang tanghali po. Maari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan itong DOST Forest Products Research and Development Institute? At ano-ano po ba mga programa at serbisyo nito para po sa mga Pilipino? Opo, ang FPRDI po, Forest Products Research and Development Institute, ay isang sangay ng gobyerno sa ilalim ng Department of Science and Technology. At kami po ay isa sa 7 Research and Development Institutes ng DOST na ang mandato namin po ay ang magsaliksik o research and development, technology transfer, and training and testing services para sa ating mga stakeholders. Ngayon po nakatuon po ang aming research and development, techno-transfer programs, and testing services upang makatulong sa national concerns and interest ng ating bansa at para makatulong sa ating mga stakeholders. Kasama na ang mga SMEs, SMSEs, mga pangkabuhayan para sa komunidad, people's organization, private companies, LGUs at general public. Yan po lahat ay tinutulungan ng ating ahensya upang maiangat po natin ang mga produkto from wood and non-wood forest products. In terms of research and development po, we have the different programs na nakatuon sa bamboo and other non-wood forest products, fragrance and flavors from the forest, creative arts, or yung Gubat Obra, which is the new recent law to help the creative arts industry in the country. Of course, human security and defense. We have a memorandum of understanding with the Department of National Defense, climate change and economic and environment, and basic research and development. So yun pong nag-generate natin ng mga technologies through research and development. Ito po ay binabahagi natin sa ating mga kababayan upang mapakinabangan. And then nagpo-conduct din po tayo ng mga training services. For example na po, since bamboo ang pag-uusapan natin ngayong tanghali, yung engineered bamboo production or laminated bamboo production, ay tinuturo po natin sa ating mga kababayan. And of course, last mandate of our office is the testing services. And we have the pulp and paper testing center. Ito po ay nagtetest ng mga papel. For example po, yung COMELEC ballots natin, ito po ay tinetest sa aming tanggapan upang makasiguro na tama ang kalidad ng ating mga papel for the elections. Yung furniture testing center, we test the DepEd school desk and armchairs and to make sure na makapasa sila sa structural integrity para sa ating mga kabataan sa mga paaralan. And of course, yung mga monoblocks, I'm sure tayo sa mga monoblocks, tinetest din po sa atin yan and to make sure that it is up to standard. And then for plywood, which is for safety and integrity for our construction and furniture as well, ay tinetest din po yan sa aming opisina. Yan po ay mandatory sa lahat ng monoblocks and plywood products. So kailangan po sila ay merong PS mark. So sa maliit na kaunting pagsasalita lang ay ito po yung aming ginagawa sa research and development, technology transfer, and training and testing services. Sir, very exciting po yung mga na-mention yung mga produkto at mga research mula po sa inyong ahensya. Let's talk about laminated bamboo. Ano po ba ang laminated bamboo at ano ang naging kontribusyon ng Forest Products Research and Development Institute ng DOST sa pagbuo ng international standard para dito? Opo. Ang laminated bamboo po ay ito yung mga kawayan na pinagdikit-dikit upang makabuo ng parang plywood. So ito po ay laminated, tinatawag natin sa Pilipinas na engineered bamboo. Ibig sabihin, from the natural form of bamboo which is round and hollow, ito po ay ginagawa natin parang tabla or parang plywood. So kaya tinatawag po natin itong engineered bamboo. So sa pamamagitan po ng resulta ng research and development ng aming tanggapan, particular sa engineered or laminated bamboo, ito po ay nagagamit sa pagbuo ng isang standard.
Dito po nalalaman kung anong requirement ng isang laminated bamboo para sa furniture. Halimbawa po ay yung strength properties katulad ng bending strength, ay sa aming pananaliksik ay nalalaman namin ang kailangang minimum strength na gagamitin natin sa isang laminated bamboo para mabuo natin ang isang magandang muebles o furniture. Ito po ang halimbawa ng gamit ng science and technology sa pag-develop ng mga pulisiya, kasama na po ang pagbuo ng standards. Tuwa po itong mga development regarding bamboo kasi magandang tulong yan sa ating ekonomiya kapag talagang well-developed na po ito. Pero ano po ba ang magandang epekto ng ISO standard approval sa lokal na industriya ng kawayan po sa bansa? Opo, inaasahan po natin na ang magiging epekto nitong ating standard ay mataas na kalidad ng ating engineered bamboo or laminated bamboo para makatugon sa tamang pagproseso ng ating kawayan. Paggamit ng matured bamboo na kawayan at may kalidad na maaari nating pagmalaki sa international market, particularly sa indoor furniture products. So yung quality po ang hinahanap natin dito upang tayo makakompete sa global market, not only for the local market. Sir, yung po bang ganyan na klase ng sinasabi niyong engineered bamboo, ay hindi po ito agad nasisira or minsan binabahayan daw ng mga insekto or something? Yung mga ganun po, or peste, yung madaling masira. Tama po yan, tama yung observation niya na yan. Kasi ang kawayan po ay mataas ang starch content. Ngayon, kung hindi po natin ito pinoseso ng maayos, maaari itong kainin ng mga bukbok o other microorganisms. At yun po ang makakasira sa kalidad ng kawayan. So through this standard, we make sure that the performance ng ating engineered bamboo or laminated bamboo for furniture ay tama po ang kalidad. Okay. So, maaari niyo po bang ibahagi naman sa amin yung iba pang mga teknolohiya o serbisyo ng Forest Products Research and Development Institute tungkol po sa paggamit ng kawayan? Opo, marami pong pwedeng gawin sa kawayan. Actually, ito po ay isang tinatawag din na wonder grass. So, mula po sa ugat hanggang sa mga dahon ay magagamit natin ang kawayan. So, yung ugat po pwede natin gawing handicrafts. Yung iba ay ginagawang uling or activated charcoal. And then yung pong pinakang puno, yung makapal na parte ng kawayan, yung nasa ilalim, nasa baba, ayun po ay ginagamit for laminated bamboo or engineered bamboo dito sa Pilipinas. And then yung gitnang bahagi, pwede natin gamitin for chopsticks and toothpicks, and branches and the other parts can also be used for textile. We have another agency in the DOST that conduct research also on textile from bamboo. And of course, yung leaves po ay hindi rin natin napapabayaan dahil po yung ating leaves ay pwede natin gawing tsaa and other beverages like bamboo beer, may tinatawag tayong bamboo beer, na pwede din natin gamitin yung extracts of bamboo leaves for these different beverages. So marami pong gamit ang kawayan at yan po lahat ay pinag-aaralan namin sa DOST, particular sa FPRDI, upang makatulong sa ating mga LGUs, mga organizations, and even private organizations, lalo na yung mga MSMEs. So very useful po talaga ang kawayan at nakikita po namin mula ugat, mula baba hanggang sa tuktok ay nagagamit po siya, no? Actually recently, sir, I was at the PTRI naman na event at ipinakita at showcase po nila yung mga textile innovations na gawa po sa bamboo. Hindi po ba? Parang malambot siya. Akala mo, isipin mo kasi kahoy, matigas. Pero malambot po yung kanilang produkto at masarap gamitin. It's cool on the skin. Actually, sa ibang bansa nga talagang sikat ang bamboo textile or bamboo cotton, for example. They mix it with other products. Anyway, sir, about yung mga iba nyo pang mga in-explain kanina tungkol po sa bamboo, ano? Ano po pa yung iba pang mga produkto na maaari nating, paano po yan, magamit or binibili po ba yan sa inyo o yung paggawa nito, pwede nyo ba kaming turuan para makagawa rin po kami ng mga ganitong produkto? Opo, sa amin, sa agency po namin, sa FPRDI, we conduct research and transfer the technology. Hindi po kami yung nagko-commercialize, but we give the technology to interested people, interested
cooperators na pwedeng gumamit o gumawa noong laminated bamboo. For example, yung bamboo for furniture. So yan po ay tinuturo namin, binibigay namin yung teknolohiya upang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Bayad po yun pag gusto namin hiramin yung teknolohiya or kunin yung teknolohiya? Meron tayong law for intellectual property, so that will be discussed between the interested party and the DOST FPRDI. Sir, bakit po bamboo? Ano po ba ang kagandahan ng produktong ito kumpara sa ibang klase ng trees or halaman? Talagang pinopromote natin yung bamboo kumpara po sa iba. Hindi po ba baka maubusan na tayo ng bamboo pagka palaging yan ang ginagamit? Opo, magandang tanong ho yan. Kasi ang bamboo parang damo yan. So, it can grow anywhere. Sa isang tanim mo, marami ng tutubo o yung mga shoots, no? So, ang bamboo ay talagang very sustainable. It's a renewable source. So, it can be a good substitute for our traditional or non-renewable sources. So, yun po ang kagandahan ng bamboo. Within 3 to 4 years, you can already have harvest. Unlike trees that you have to wait in 10 to 15 years. Okay, Dr. Cabangon, balikan po natin yung ISO Excellence Award. No? Ano po ang masasabi ninyo sa ibinigay na pagkilala ng International Organization for Standardization? Well, unang-una, ginagawa ko lang po yung aking trabaho as a researcher. And this award is really a bonus to what I'm doing because parang rewarded na ako because of doing that job. Pero salamat po sa International Organization for Standardization for the recognition. Ganun din po ang aking ISO Technical Committee 296 on bamboo and rattan manager si Dr. Chang Wafang ng International Center for Bamboo and Rattan for recommending me to the award. And of course, the members of the ISO TC296, Working Group 5, Bamboo for Furniture, and the Bureau of Philippine Standards, including the Technical Committee on Bamboo and Rattan, for their support. And of course, our DOST Secretary, Dr. Renato Siludum Jr., our Undersecretary for Research and Development, Dr. Leia Buendia, and all DOST officials, including the past officials, for supporting me to participate in the standardization activities. And of course, to my DOST FPRDI family for the research undertakings for the preparation of the standards. And of course, alam naman po natin na ang Philippines excels in other areas like in sports, in the arts, etc. But this time, through standards development, through science and technology, ay nagagamit din po natin yung excellence na yon. So I know that there are other experts out there who can be part of developing standards, not only on bamboo, but for a myriad of other products, which I know other Filipinas can also excel. So this is just a bonus of what we're doing, and ito po ay sana ay makatulong sa Pilipinas at ganoon din sa buong mundo or sa global standard scene. Doctor, sa mga interesado po sa mga programa at aktibidad ng DOST Forest Products Research and Development Institute, saan po sila maaaring tumawag o dumulog? Opo, kami po ay maaaring makita sa aming webpage, fprdi.dost.gov.ph, at naandun po ang aming email address, or you can call us at 049-536-2377, or visit our DOST FPRDI social media accounts such as in Facebook, Instagram, and YouTube. And mas maganda po kung bisita kayo doon personally. We are located in the University of the Philippines Los Baños campus to see the different bamboo products and technologies that can be used by all the Filipinos who are interested in bamboo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Rico Cabangon, OIC Director ng DOST Forest Products Research and Development Institute.